Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Kagabi ng alas 8, yung mga kaulapan na minomonitor natin dito sa kanluran ng Luzon ay isinangganap na low pressure area. Huli itong namataan sa laing 640 kilometers kanluran ng Iba, Zambales. So nasa labas po ito ng ating area of responsibility and sa kasalukuyan po mababa pa yung chance nito na maging bagyo within the next 24 hours. But for now po, nakikita natin na yung trough or extension nito ay magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. And ito pong mga pag-ulan nito na dulot ng trough ng LPA ay magpapatuloy po hanggang bukas. Samantala, ang southwest monsoon o habagat naman ay patuloy pa rin nakakaapekto sa Southern Luzon at Visayas at magdadala pa rin ito ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog lalong-lalo na dito sa kanluran ng Southern Luzon at Visayas. So patuloy pa rin pong pag-iingat sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, bukod po dito sa LPA na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, ay meron din po tayo mga kaulapan na minomonitor dito naman sa silangan ng Luzon. So continuous monitoring po tayo dito sa mga kaulapan nito sa posibilidad na ito ay magkaroon ng sirkulasyon at maging isang ganap na low pressure area sa mga susunod na araw. At ayon nga dito sa ating latest tropical cyclone threat potential, may kita po natin itong nasa kanluran ng Luzon. Ito na po ngayon yung low pressure area na minomonitor natin ngayon sa labas ng ating area of responsibility. Hindi po natin nakikita na papasok ito sa loob ng PAR and generally magiging west-northwestward po or northwestward ang pagkilos nito palayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan. But muli po, yung trough or extension nito ngayon maging hanggang bukas ay magdudulot pa rin po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng northern at central Luzon. Samantala, yung mga kaulapan din po na nabanggit natin kanina, posibleng ito naman po yung nandito sa may silangan ng Luzon. At kung magkaroon man po ito ng sirkulasyon, ay posible po itong makaapekto dito sa may silangan ng Northern Luzon, maging sa area din ng extreme Northern Luzon by early next week. But for now po, wala pa po tayong nakikitang sirkulasyon, kaya patuloy na magantabay pa din sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At para nga sa maging lagi ng panahon ngayong araw ng Sabado, magiging maulap po yung kalangitan, may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog tayong mararanasan dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, maging dito sa Central Luzon at sa bahagi din ng Batanes at Babuyan Islands. Dulot po ito ng trough ng LPA. Posible po yung katamtaman at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan, kaya pag-iingat po sa mga kababayan natin dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, magiging maulap din po yung kalangitan, mataas pa rin yung chance ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa bahagi ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, maging sa area din ng Bicol Region. Dulot naman po ito ng habagat. Most likely po pagsapit ng hapon at gabi, doon po natin mas mararanasan yung mga malalakas na pag-ulan, kaya patuloy pa rin pong pag-iingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan nito. Samantala, sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, ay meron tayong mararanasan pa din ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot pa rin po ito ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius, sa Baguio ay 16 to 22, samantala sa bahagi naman ng Lawag at Tuguegarao, yung maximum temperature natin ay maaring umabot hanggang 31 degrees Celsius at sa Tagaytay naman maging sa Legazpi ay 30 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, yung buong bahagi po ng Visayas, maging yung area din ng Palawan, patuloy po makakaranas pa din ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagulog. Dulot po ito ng habagat, lalong-lalo na yan dito sa Palawan at sa area din po ng Western Visayas. Posible pa rin pong hanggang kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan yung ating maranasan, kaya patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga patuloy pa rin nakakaranas
nakaranas ng mga pag-ulan simula ng mga nakaraang araw. Samantala, dito naman sa buong bahagi ng Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung kalangitan. May posibilidad pa rin po tayo ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 24 to 32 degrees Celsius, samantala yung maximum temperature natin sa Iloilo, Tacloban at sa Cagayan de Oro ay maaaring umabot hanggang 31 degrees Celsius. Samantala sa Zamboanga naman at sa Davao ay 32 degrees Celsius at dito naman sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, ang temperatura natin ay mula 25 to 30 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya malay makakapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:42 ng umaga at lulubog mamayang 6:18 ng hapon.